Hey, it's time for Sarah's Bedtime Stories. Episode 62. What I've learned about friendships as our priorities change. In my late 20s, I started to realize that me and my friends are slowly taking different paths and we have different priorities now. Usually kasi sa mga kaibigan ko, bata pa lang kami, magkakilala na kami. So nasanay ako na as we grow older, we always share the same priorities or the same goals in life. Yung feeling na gusto lang naman namin makapagtapos ng pag-aaral, makapagtrabaho. I remember me and my best friend, we share the same interests nung college kami at nung una kami magkatrabaho. Ang gusto lang namin is makapag-OOTD, makapag-try ng different restaurants, makapag-picture dun sa mga restaurants na yon, and then makapag-shopping ng may maraming paper bag. Ganun lang kasimple yung goal namin back then. Pero nung nasa late 20s na kami, parang unti-unti, dun ko nararamdaman na hindi na kami parehas ng goals sa buhay. And that's okay. Nung mga nasa 25, 26 na ako, marami na akong mga kaibigan yung nag-uumpisa ng mga businesses. Meron naman akong mga kaibigan na nagpe-pursue ng graduate studies. Merong mga napopromote, merong nagkakaroon ng posisyon. At meron din akong mga kaibigan na talagang travel goals, yung local man yan or international. They have the chance to visit the places that they want to visit. Tapos ako, nung mga time na yon, survival mode lang ako. I mean, gusto ko lang makapag-survive one day at a time. Naalala ko rin noon na nung mga panahon na yon, yung mga kaibigan ko, dun din sila nag-start na magkaroon ng mga businesses nila. And tinanong nila ako or inaya nila ako na, uy, tara mag-business tayo. Anong gusto mong business? And I remember nung mga panahon na yon, wala talaga akong masagot kasi wala akong alam sa business. Hindi ko alam kung anong gusto kong ibenta at hindi ako marunong magbenta that time. Wow, ngayon marunong. Pero ang realization ko noon is hindi pa talaga siya sumasagi sa isip ko noong mga panahon na yon. Kasi nga, ang goal ko lang naman noon is magkaroon ako ng trabaho, magkaroon ako ng stable na income, pambili ko ng skincare, yung ganon. Kahit nga yung mga friends ko, kasi nga marami akong mga kaibigan na mahilig din mag-travel. And I appreciate them so much kasi inaaya nila ako kung ano yung mga gusto kong puntahan, like local man yan or international. They are always saying or they're always asking na, Sa, pwede ka ba? Ganito. Sa, gusto mo ba? Sama ka na. Book na ba kita ng ticket? Ganon sila. And I appreciate them kasi hindi rin ako ganon ka travel buddy. Kasi ang mga gusto ko lang naman talagang puntahan ay ang Vegan, ang Cebu, ang Las Casas at ang Bali. Tapos okay na ako. Parang hindi ko naman hinihingi na makapunta dun sa mga ibang lugar. Parang enough na sa akin yung mga places na nilista ko. And then, ganun yung cycle ng buhay namin. Ako as I am working, sila doing their thing. Parang lumilipas yung mga araw, lumilipas yung mga taon, tas bigla na lang namin na-realize or bigla na lang kaming umabot dun sa point na kaya kami nagkakaroon ng chance para magkita. It's either ikakasal na yung isa naming friend, it's either binyag ng isa naming friend, or yung isa naming friend magmamigrate. Ganon yung mga reasons kung bakit kami nagkikita. Tas dun namin bigla-biglang nare-realize na we're really getting there. My friends are already settling down. They are prioritizing their family life. And nung mga panahon na yon, may mga nagsasabi sa akin na napag-iiwanan na daw ako, or my friends are saying, Sarah, ano na? Nakadalawang anak na si ganito. Ikaw, asan na yung boyfriend mo? Yung mga usual na tinatanong or usual na sinasabi when they know that you are still single. Pero to be honest, sa sarili ko, I never felt na napag-iiwanan ako or I never felt na kailangan kong sumabay sa mga ginagawa nila. Kasi ako, I know that
I'm still a kiddo inside. Oh, hindi naman sa hindi ako nagmamature. Pero feeling ko kasi ngayon lang ako naging 18. Parang late bloomer as they say siguro. Pero ang arte. Parang ngayon ko lang kasi na-enjoy rin yung mga gusto kong gawin. Or hindi pa ako tapos dun sa part ng buhay ko na yun. And that's okay for me. And just to say lang din na hindi naman sineseryoso ng mga kaibigan ko yung mga ganun nilang banat sa akin. Yes, they are saying these things but hindi naman nila miniminion kasi alam ko naman na suportado nila ako and hindi naman nila ipaparamdam yun sa akin. Wow, pinagtanggol. So, story time. I have this group of friends na nakasama ko sa trabaho and after nun, naging magkakaibigan pa rin kami. So, sa amin, siya yung may longest na relationship. And simula nung naging magkakaibigan kami, we are so happy kasi parang naging bahagi kami ng love story nila. I mean, alam namin yung kwento nila nung nag-umpisa sila, nung naging sila, nung namroblema sila, hanggang dun sa umabot sila sa kanilang happy ever after. Ha? Yun ba yun? Or happy ending? Happy beginning? Basta, nung umabot sila sa kanilang road to forever. So, we were there. We saw the happy days, the sad days, the challenging days, at yung mga times na parang matatapos yung relationship nila. Naging witness kami. Dahil yung friend namin is close sa amin, nakita namin siyang umiyak. Umiyak sa saya at umiyak sa lungkot. So, parang yung love story niya, love story rin na naramdaman namin kasi generous siya to share her stories with us. So, alam namin. So, nandun kami to celebrate the happy days and the sad days. Until that day, nung kanilang engagement day. So, ganun pala. Ngayon na nire-recall ko at sinishare ko yung story sa inyo. Habang sinasariwa ko sa alaala ko yung araw na yun, I cannot forget how it felt kasi hindi ako yung na-engage, hindi kami yung ma-engage, pero we share the same feeling dun sa guy. Kasi yung guy, siya yung kasama namin para mag-prepare para sa engagement. So kami yung parang mga kakuntsaba ba, ganon. So alam mo yung feeling na kinakabahan ka, excited ka, nalulungkot ka, na natutuwa ka. Ganon yung pakiramdam namin. We didn't realize na ganun pala yung pakiramdam kahit supporting roles ka lang sa engagement. Pero alam nyo, nung time na yon, ang nasa isip lang namin is we want the best for our friend. Kaya lahat ng mga pwede naming maitulong, yung pwede naming ma-contribute para ma-surprise siya, yung parang kusa siyang lumalabas. Yung mas maarte pa nga kami sa kanya, ganun yung pakiramdam namin that time. And nung natapos yung proposal, ganun pala yung feeling sa amin ng mga kaibigan niya na nakakaiyak siya kasi sobrang saya mo para sa kaibigan mo. Una, kasi alam mo kung gano'n niya kamahal itong lalaki na to. Tapos pangalawa, alam mo na yun yung pangarap niya. So, ang saya mo para sa kanya kasi natupad yung pangarap niya na mapangasawa, yung pinakamamahal niya. And pangatlo, parang sila yung magsisettle down pero you feel na parang settled ka na rin para sa kaibigan mo kasi you know na nahanap niya yung tao na mag-aalaga at magmamahal sa kanya forever. And nakakakampante yun ng pakiramdam. Parang masaya ka kasi nahanap ng friend mo ang lalaki na deserve niya. So nung una, nandun yung fear namin or yung lungkot na baka hindi na namin siya makasama regularly, kagaya ng ginagawa namin bago siya magkaroon ng asawa or bago siya ma-engage. So, nandun yung mamimiss namin siya. Pero that moment, nung nakita namin kung gaano siya kasaya sa bagong chapter ng buhay niya, we felt happier kasi nakita namin na masaya talaga siya. So, sabi nila, kapag ka mag-aasawa ka na, magbabago na yung mga priorities mo. Of course, that's true. You'll prioritize your husband, your wife,
your family, yung mga magiging anak ninyo. Parang nawawala sa frame yung mga kaibigan. Yun yung understanding namin before. Kaya parang ganun yung naiisip namin. Pero alam nyo ba, this couple that I'm talking about and this friend that I am talking about, it's the other way around. Naiiyak tuloy ako. Hindi niya lang na-touch. Hindi. Nung engagement day niya kasi na yon, of course, ang gusto namin para sa kanila yung moment na yon. So, hindi kami yung tipo na nakisama dun sa moment. Talagang umalis kami ng isa kong kaibigan. And alam nyo, it's easy to say na pinaprioritize niya yung friendship ninyo eh. Pero yung iparamdam niya sa'yo na pinaprioritize niya talaga yung friendship niyo, iba siya. Nakaka-touch siya. Yung sila yung na-engage pero kaming na-touch yung mga kaibigan niya. Bakit ko nasabi yun? Kasi during the engagement day, nilaan talaga namin yung lugar at yung oras para sa kanilang dalawa. So talagang humanap kami ng pagkakaabalahan nitong isa kong kaibigan para hindi kami makagulo or makaabala dun sa moment nila. Pero alam nyo ba, during the proposal, after mag-propose nung guy, the girl was looking for us. Kami yung iniisip niya kung nasa na daw ba kami, kung okay ba kami, kung kumain na kami. Alam mo yung parang, girl, wag mo muna kaming isipin kasi araw nyo yan. Pero, she did. And doon namin na-realize na seryoso or tinutotoo ng kaibigan namin yung friendship namin sa kanya kasi she's thinking about us pa rin. So, nawala yung fear namin and yung takot namin na baka hindi na namin siya makasama. And the best part of that engagement day was nung tapos na, syempre nagpicturean kami and nag-usap-usap kami. Alam nyo, sinabi ng kaibigan namin sa amin na hindi naman siya aalis sa friendship namin. It's just that madadagdagan kami. Madadagdagan kami ng member kasi magkakaroon na siya ng husband at magkakaroon na rin sila ng babies. So, ang sarap sa pakiramdam na may assurance ka from your friend na kahit magbago kayo ng mga priorities, your friendship will stay the same. At ang nakakabilib pa sa kaibigan namin na to, hindi lang during the engagement niya kami naisip, kahit nung nagpaplano sila sa wedding day nila, kino-consider nila if okay ba sa amin to, yung date na to, yung oras na to. Alam mo yung parang parte rin kami ng kasal nila. Ganun yung pakiramdam. Dahil sa kaibigan ko na to, na-realize ko na yes, when you start to feel or when you are at that moment in your life na nakikita mo na nagsisettle down yung mga malalapit sa buhay mo at pakiramdam mo nalulungkot ka kasi parang mawawalan ka ng constant na kasama, hindi siya nakakalungkot kasi pwedeng mabawasan. Yes, true, mababawasan yung oras na magkakasama kayo. Kagaya dati, hindi mo na siya basta-basta maaaya and all, pero hindi magbabago yung friendship kasi yung parehas kayong nag-e-effort para ma-save kung ano yung meron sa inyo. Grateful din kami sa partner ng friend namin kasi napaka-supportive niya. Alam mo yung hindi niya babawalan itong kaibigan namin kung gusto niya kaming makasama. Andun yung understanding niya na parang mga sisters niya rin kami, kaya it's okay. Sabi nga ng friend namin noon, parang we are part of their family. Nakakatawa nung kinasal sila, syempre magme-message kami, gano'n, no? Tapos ang sinabi niya lang sa amin is that parang kasama kami, or kami, yung mga unang anak nila. Like panganay, bunso, gano'n. So, doon ko na-realize na when you are getting older and you see your friends settling down or nagkakaroon na kayo ng iba-ibang priorities sa buhay, for me, na-realize ko na nakakasaya pala siya sa puso kasi you have the chance to see the other things in life more than sa priorities mo. Like ako, it's not my priority to find someone to get married, pero nakita ko yung feeling because of my friends. So parang natututo ako
nakaka-experience ako ng mga bagay through my friend, and that's a thing that I'm grateful for. Kaya sa couple na kinukwento ko ngayon, maraming salamat sa inyo for sharing your stories with me and to my Sarah's Bedtime Stories listeners. My thoughts? Friendship is always something that I am grateful for. If you are listening to Sarah's Bedtime Stories, you would know, because I always share stories about my friends, the experiences that I had with them. I realized that in friendships, madalas kaya tayo nagkakaroon ng mga kaibigan kasi we share something in common. Meron tayong mga common denominator. It's like we are friends with them because we live in the same barangay, we study in the same school, we have the same course, parehas tayo ng trabaho. Pero as you get older, you will realize na unti-unting na-challenge yung friendship nyo kasi unti-unti mong nakikita na yung mga kaibigan na dati kaparehas mo ng gusto sa buhay, ngayon unti-unti nang nag-iiba. Nag-iiba na kayo ng mga landas, nag-iiba na kayo ng mga gustong gawin, and that's okay. Hindi siya nakakatakot at hindi siya nakakalungkot kung alam mo na parehas kayo ng kaibigan mo na gustong ma-save at gustong mag-work out yung friendship na meron kayo. Na-realize ko to ngayon in my late 20s na what they say na nakaka-pressure, what they say na nakakainggit, it's not really happening to me because I'm so blessed with this group of people. Kasi hindi nila pinaparamdam sa akin na iiwanan nila ako or hindi ako included. Lalo ako naging grateful sa mga kaibigan ko kasi na-realize ko na they are making the effort to make me feel na kasama pa rin ako sa buhay nila kahit ibang path ang tinatahak nila. Bakit ako confident? Kasi I've already experienced this when Ate Elise and Kuya Julian got married. Sila yung isa sa mga couples na tinerdwilan ko. Is there such thing as tinerdwilan? But sila yung mga kaibigan ko na nakasama ko nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang sila. Sanay ako na third wheel nila. Hanggang ngayon na naging mag-asawa sila for how many years, I am still part of their dates paminsan para nila akong younger sister or unang anak. And thankful ako kasi kung ano man yung nagiging chapter ng buhay ng mga kaibigan ko, they are sharing it with me generously. Hindi man nila sinasabi sa akin directly. Akala ko dati, para lang sa mga couples yung kanta na kasama kang tumanda. Pero ngayon, na-realize ko na pati pala sa mga kaibigan, pwede mo silang makasama hanggang sa pagtanda. To my friends who are always making me feel that I am part of their lives, mula noon hanggang ngayon, thank you so much and I love you so much. So hey, this is Sarah and this is Sarah's Bedtime Stories. Kung meron kayong gustong itanong or gustong gawing topic sa Sarah's Bedtime Stories, please do drop a comment. And if you enjoyed this episode, sana naman i-like at i-share mo na rin para mas marami tayong Sarah's Bedtime Stories listeners. And if hindi ka pa nakakabili ng aking Finding Good Everyday, I hope you check the link below para mas ma-inspire ka pa to find something good in your life. Again, this is Sarah, and this is Sarah's Bedtime Stories. Good night. Mwah.